hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, paggamit kang pedestrian lane sa sentro kang Naga, tututukan kang Naga City Police Office. Badjaw community sa Pasakaw, Camarines Sur, nakaresibing motorized bangka. Bus buminangga sa hurian na parte ka nakaparadang trailer truck sa Lupi, Camarines Sur. Driver kang bus na ipit sa tukawan. Team na magpapatribayan sa bukal semifinal round, Aramon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Luway-luway naman subuot nagsusunod ang mga motorista sa syudad ning Naga kan mga patakaran sa tinampo. Arog kan pagkakaigwan ng lisensya o rehistro kan bihikulo bago magmaneho matapos ang pag-implementar kan one-time big-time operation. Huli kaini ang mga pedestrian naman subuot ang tatawan atensyon kang Naga City Police Office. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Matapos ang matrayompong pagpapasunod kang one-time big-time kang Naga City Police Office, isusunod naman ang pagpapautob kang jaywalking ordinance. Sa flag raising ceremony kang Naga City Police Office na pinanginutan ni Police Colonel Erwin Rebillon asin kang sayang bilog na staff na pinagibo sa Police Station No. 4 sa Barangay Carolina, Siyudad ni Naga. Ibiniklad kaini na pinagluluway-luway na nindang ipasunod ang ordinansa mapadapit sa jaywalking sa Naga. Ang pedestrian kaipuan magbalyo sa paagi kang designadong pedestrian lane. Ngayon, mag-focus naman tayo sa pedestrian. So, ayaw kong mangyayari na may aksidente. Why? Why? Trabaho na naman ang ating pulis. Instead na yung pulis natin makatrabaho ng ibang aspect. Hindi, kasi may traffic accident, iimbestigahan. So, by way of that, at least, ma-educate yung mga pedestrians na doon dumaan sa pedestrian lane. Ang mga pulis na nakadeploy sa tinampo, mapo na magsitar ka mga personang daytataw maggamit o habong gamiton ang pedestrian lane, silbato, asin portable megaphone muna ang gagamiton ka mga pulis bilang pagpapagirumdum. So ito, mayroon kaming Oplan Untabay, yung Oplan Firewall, na yung mga from the headquarters nag-duty 2 hours sa umaga at sa hapon. So they will be equipped with what we said, and they will be equipped with yung mga portable megaphone na lang. So siguro napakagandang tingnan ang Naga na nagko-comply sa helmet at the same time yung mga tao natuto na rin tumawid sa pedestrian lane, di ba? Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang paggamit kan mga pedestrian lane sa sentro kang Naga ang nakabugtak sa City Ordinance 003 Series of 2005 na pinag-sponsoran ni dating City Councilor Miles Rakid Arroyo. Sa mga nakaolay kang One Media TV 48 Naga, haros pabor ang kadaklan na ipasunod ang tamang paggamit kang pedestrian lane para subuot masiguro ang saindang salbadong pagbalyo sa tinampo. Pero mas better po na i-implement ng mga arog kaya na ordinance para din po maaraman kang mga citizen hindi sa Naga, mga Nagenyos, saka itong mga outside Naga din na dapat magsusunod kita sa batas perla. Ano po, maray po may bigla po talagang mga dyan, mga aki pong biglang nagdadaralagan po talaga. Tas para man po sinda, ma-alarma po. Actually po, masabi ko dyan, iyan po ang patakaran ng syudad na dapat tama bumalyo. Dapat po, totoo man talaga, dapat bumalyo sa tao sa tamang balyuhan. Dapat ang iwas sa estudyante. Parang maganda naman tingnan kung sa maayos na lang magbalyon sa tao. Padago sa mga bareta, Badjaw community sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur nakaresibin tabang para sa saindang hanap buhay. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Sa sitio Pinagpala, Barangay Balugo, Pasakaw, Camarines Sur, dinayo kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources asin Ako Bicol Party List ang Badjao community para i-award ang 15 motorized fiberglass bangka bilang tabang sa paghanap buhay kang 30 pamilya. Kada sarong baroto, duwang padre di pamilya ang magamit kaini. Susug ki Ako Bicol Party List Congressman Jill Bungalon aaboton sa 80,000 pesos ang kada sarong baroto basta makumpleto ang accessories kaini. Sobra man ang pasasalamat kang Badjao leader na si Bob Soler Hilael, hulit na iguana subot sindang magagamit paglawod. Kita po nag-award kining 15 pedaso na motorized fiberglass bangka sa katabangan po kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ini pong bangka na ini, kompleto na po ini. May mga accessories na ini. Masalamat ako kay Kong Saldi ko sa Ako Bicol Party List na mayroon na kaming bangka na fiberglass para pangkabuhayan sa pamilya. Malaking tulong na yun sa amin. Siniguro man ni BIFAR Regional Director Arnel Pio Quinto na sa edang aalalayan ang Badjao community sa paagi ng mga seminar para mas madagdagan ang sa indang kaaraman sa pagsisira. Meron tayong actually hindi naman natin sila iiwanan sa ganitong klaseng hanap buhay. Bibigyan natin sila ng karagdagang skills, iti-training natin, and then of course titingnan natin yung takbo ng kanilang hanap buhay. Presente man sa nasabing aktibidad ang mga lokal na opisyal sa barangay asin banwaan sa pamamayo ni Mayor George Bengua. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pinagmomonitor manindaan kamugtakan kan mga parasira sa rehiyon, partikularmente ang epekto kan El Nino phenomenon. Susug kay BIFAR Regional Director Arnel Pio Quinto, araman subot ninda na ang mga ordinaryong parasira ang apektado kan El Nino phenomenon. Pagdating naman sa commodity, pagdating sa mga commodity like yung ating isda, so yan naman ay may area talaga na minsan apektado yung availability ng mga isda natin dahil syempre yung temperature kasama na yung sa climate change. So nagkakaroon ng changes doon sa route sa species, yung migration nila. So ganun po. Sa iba pang bareta, pinanginutan kang Naga City Community First Responders Program Management Office ang Basic Life Support Training para sa mga estudyante kang Del Rosario Elementary School na pinagibo kang nakalis na simana. Ang mga kaakian ang pinagtukduan kan manlain-lain emergency response skills na sa indaman subot magagamit sa service training program. Ang serye ng Basic Life Support Training ang napapusog sa paagi kan ordinansa na pinagpasar sa sangguniang panglungsod ni City Councilor Lito Del Rosario. Sa pagbabalikan news break, bus buminangga sa likodan na parte kan nakaparadang trailer truck sa Lupi, Camarines Sur, driver as nagkaperang pasahero, irido. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, anuman na oras ngunya na hapon, maibabalik na ang supply kan tubig sa mga barangay kan Balatas, Zone 7 kan Barangay Kararayan, Dayangdang asin parte kan Villa Oviedo matapos tamaan si linya kan tubig sa lugar kan nagpapadagos na pagpapahiwas kan tinampo sa nasabing lugar na naging rason para mag-shutdown ang Kararayan 1 pumping station. Susug kay Mr. Choppy de la Cruz, ang tagapagtaram kan MNWD. Tinatrabaho na subuot kan sa indang mga personahe ang naraot na linya kan tubig. Anytime from now po, mabalik na po giraray ang serbisyo po kang water district sa mga area po na nagkawaran. Anong area to, sir? Sinawaran temporary ng tubig, sir? Balatas po, Zone 7 Kararayan, and then ang part po kang Villa Oviedo. Sa satuyang police report, 8 pasahero kan bus na pasiring sa siyudad kang Naga ang dinara sa Sipocot District Hospital matapos mairido kang sinda makabangga sa hurian na parte kang sarong trailer truck na nakaparada sa gilid kan tinampo sa Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur kan nakalis na Sabado. Intero man nasibot ang rescue team kan Lupi, Camarines Sur asin Bureau of Fire Protection na matanggal sa iyang driver seat ang driver na naipit huli kan kusog kan pagkakabangga. Dinaraman sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center ang driver kan nasabing bus. Sa iba pang bareta, makipagkoordinar sa barangay na nasasakupan. Ini ang kasugoan ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director Canaga City Police Office sa Pamayukan Police Station No. 4 na yaon sa Barangay Carolina, Syudad ni Naga. Para makatabang na mabantayan ang mga barangay na sakop ka nasabing istasyon. Ini matapos manutaran ang paglangkaw kan bilang nin harabunan sa sakop kan barangay kan Police Station No. 4 na pinamamayuhan ni Police Major Antonio Per. Actually, may mga cases kasi nangyayari dito na mga unsolved pa. Then, eventually, yung Balatas sa Kararayan, wala nang incident of theft and robbery. So, nag-shift yung mga magnanakaw dito sa taas. Kasi medyo dito, kulang ang visibility ng police. So, at least, nakita nila na kailangan talagang i-optimize
yung police visibility rito. Sabi ko, mag-coordinate din sa mga barangay. Kung narinig nyo sa akin, mag-coordinate din sa barangay para tulungan sila ng mga barangay tanod. Sa iba pang bareta, maugmang pinagselebrar kang College of Engineering kang Naga College Foundation ang Engineering Week kung saan naging tampok ang manlain-lain na aktibidad. Aramon naman ang kumpletong detalye sa report ni Karen K. Iscaro. 5 aldaw na kaugmahan ang hatod kan College of Engineering para sa saindang mga estudyante. Iniinapod na Engineering Week 2024 na may temang Engineering, Responding to the Challenges for a Sustainable Future. Manlain-lain na pakuloan mas nagtaong buhay sa saindang aktibidad. Arugan Fun Games, Musical Night, Engineering Night as in Alumni Fest. Ang pinaka-highlight kan sa indang event iyo ang Mr. and Miss Engineering. Kinurunahang Miss Engineering 2024 si Kathleen May Nacario para sa iya ang pagkagana niya ang mataong dalan para siya makataonin inspirasyon sa mga Indiano. So, gagamitin ko po itong platform na ito to inspired and also to be a role model to my co-students, the NC, and also to advocate good things that will contribute to the betterment of school community. Dakula aman ang pasasalamat kan nakarunahang Mr. Engineering 2024 na si Cedric Sereno. Maraming salamat sa Panginoon dahil yun nga, binigyan na ng pribileyo na magtagumpay o magwigi sa araw na ito. Kaya yun lang may masasabi ko sa Panginoon. Sigunman sa COE Governor na si Kimuel Candelaria, magkaigwanin pagkasararo ang obheto kan Engineering Week. Ang pinaka-main objectives ng Engineering Week dito sa ating paaralan upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga mag-aaral sa inhinyero. And syempre to relieve our stress, syempre para sa kabila ng mahirap na kurso na kinaharap ngayon ng mga estudyante sa Engineering Department, ito ay isang daan para makawala sa at matugunan kung ano man ang pangangailangan, lalo-lalo na sa mental health. Saruman sa mga inabangan dalanon asin madangog kan kadaklan, iyo ang Bicolana guest singer asin songwriter na si Diwata. Hi guys, I am Diwata and I am a singer-songwriter. Siyempre sobrang excited ako kasi yun nga, first time ko dito magpo-perform and isang core memory na naman to sa akin. Ayun, sobrang nakaka-excite, siyempre bagong people na naman, bagong mga faces. Nagtao man ininin mensahe para sa mga Indiano. Pagpatuloy nyo lang kung anong ginagawa nyo, especially sa mga crafts nyo. At syempre, ano rin, ayun, mag-aral kayo ng mabuti. And ayun, God bless you and padaba ako mo. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa nagpapadagos na Bukal Season 5, matapos ang maaksyon na kawat sa quarterfinals, bistuhon ang mga team na maghaharampangan sa semifinal round sa masunod na semana. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Naga College Foundation Tigers as in Universidad de Santa Isabel Falcons nakuha ang sa idang kapanganahan sa huling kawat sa women's volleyball matapos daogon sa tulong set ang UNC Greyhounds as in Ateneo Lady Knights. Javier to Realike with a block. Javier to Mandasak with the adjust. Good defense! And that ends the game. Nagpuon naman ang quarterfinals sa men's volleyball kung saan tulos man nakuha kan Tigers ang enot na spot sa semifinals kan dagoninda ang Pasakaw Academy sa tulong set. Nagpahiling ang gabos sa players ning magayo na kawat asin sa huri si John Del Catubig ang pinagbistong best player of the game. Sayang naman. Hinto without hulog. Naging magayon man ang kawat kang BU Wolves asin ACLC Hawks hasta sa huri tulos man nakuha kang BU Wolves ang kapangganahan. San Miguel with a strong attack. There was will be given on the side of the Wolves. Centeno setting up Sa pagpapadagos kang quarterfinal round, UNC Greyhounds asin CBS-UA Buffaloes ang nagkompleto sa Final Four kang men's volleyball matapos makipagbakbakan sa USI Falcons asin Ateneo Golden Knights. A good pick up there, Mira.
And a good dive, very set. Good pick up there. Now, Heliran with... Abangan sa mga sunod na semana ang mas pina-intense na aksyon ka mga teams sa semi-final round. Antabayanan ang mga kawat sa live coverage kang Bukal Facebook page asin Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakala kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. It's the semifinals of Bukal Volleyball Season 5. Who is built to win? Men's Volleyball, the UNC Greyhounds, BU Wolves, CBSUA Buffaloes, and NCF Tigers. Women's Volleyball, the UNC Greyhounds, BU Wolves, the USI Falcons, and NCF Tigers. Catch all the action sa Bukal Volleyball Season 5 Semifinals powered by Converge. Dito lang sa una at nag-iisang sports channel sa Bicolandia, Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.